Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng Impirang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Sama-sama, sa bandang huli mas tataas ang kita. Laban na ang ating pamayanan, tiyak na ulad ang ating bayan. Maganda at mapagpalang umaga, lambak ng Cagayan. Sa isang pagkakataon ay muli na namang sumasa inyo ang ating palatuntunang Magsasakang Pinoy at nangungumusta na naman ang iyong kapuso, kapamilya at kasangga sa Impapawid, kasamang Rod na natutuwa dahil magkakasama na naman po tayo sa susunod na 30 minuto dito sa ating programa. Asahan po natin sa pagsasama-sama nating ito ay may mga bagong kaalaman na naman sa pagtutuyo ng butil gamit ang flatbed dryer na may babahagi sa atin ng ating itinampok na tagapagturo ngayong umaga. Okay, sa isang nakaraang pag-aaral ay nalaman natin ang mga kailangang isaalang-alang bago paandarin ang flatbed dryer. Ngayon po ay maturuan din tayo kung ano-ano ang mga alituntunin habang pinapaandar o ginagamit ang flatbed dryer. Ang ating eksperto na magtuturo sa ating ngayong umaga ay si Miss Glyza Lynn Batara, Regional Field Coordinator ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng Cordillera Administrative Region o CAR. Magpasalamat tayo kay Miss Batara at makakasama natin siya bilang tagapagturo at tagapagsalaysay sa mga mahahalagang alituntunin habang pinapaandar ang ating patuyuan. Magandang umaga, kasamang Glyza. Magandang umaga po, kasamang Rod. Magandang umaga rin sa mga masugid nating tagapakinig. Ang inyo pong lingkod ay si Glyza Batara at ako ang isa sa mga naatasang tumalakay sa tamang paggamit ng flatbed dryers. Ang inyo pong lingkod ay taga Santa Fe, Nueva Vizcaya na anak rin po ng inyong kapwa magsasaka. Mga kasama, ayon po sa obserbasyon ng ating mga drying experts, ang hindi wastong paggamit sa teknolohiya ay nagdudulot daw ng mababang kalidad ng inyong palay. Minumungkay sa mga magsasaka na sumunod sa mga nakatakdang gawain sa proseso ng pagpapatuyo. Iyan po ang ating ekspertong kababayan na magtuturo ngayong umaga. At siguro po, alamin natin kay kasamang Glyza kung ano ang aasahan ng ating mga tagapakinig na saklaw ng ating pag-aaral makaraan ng ilang sandali lamang. Matapos po nating pag-aralan ang mga alituntunin bago paandarin ang patuyuan, ngayon naman ay ating tatalakayin sa umagang ito ang mga alituntunin sa paggamit ng patuyuan. Inaasahan po natin na matapos ang talakayang ito ay malalaman na po ng ating mga kapwa magsasaka ang tama at wastong paggamit ng ating mga flatbed dryers. Salamat kasamang Glyza. Ito po ang mga iminumungkahi nating pamamaraan sa tamang pagpapatuyo. Una po, ikarga natin ng mano-mano ang mga butil. At sa pagkakarga, mga kasama, iwasan po nating tapakan ang mga butil upang hindi masiksik ang mga ito. Sapagkat ang nasiksik na butil ay nagdudulot ng hindi pantay na daloy ng hangin na dahilan naman ng hindi pantay na pagtuyo nito. Hayan po siguro ang kauna-unahang ating pong tandaan na sa pagkakarga pa lang ng butil sa patuyuan ay huwag tapakan ang butil upang hindi masiksik at pantay-pantay lang ang pagkalagay nila sa patuyuan. At pakituloy po. Maraming salamat kasamang Rod. At lagi nating papantayin ang mga itinutuyong butil upang magkaroon ng pantay-pantay na daloy ng hangin. At dapat nating tandaan na huwag nating sosobrahan ang ikakargang butil upang maiwasan ang pagkakatapon nito. Dahil ang patuyuan natin ay may kapasidad lamang na 6,000 kilograms o tinatayang 120 sako ng palay o kaya naman ay mais. Muli, laging pantay-pantay ang ikinakargang butil. Mahalaga na walang sobra sa ikakargang butil para hindi may tatapon. Sayang lang, napakalaga ang bawat butil. At siguro, sa akala nating mas mabilis ang pagpapatuyo, ay sobrahan natin ang ikarga. Hindi po, hanggang sa 120 sako ng butil lang.
maging butil ng mais o palay na may bigat na 6,000 kilo. Okay po, sumadahin natin ang pangunang alituntunin. Huwag sobrahan ang pagkarga, huwag tapakan ang ikinakargang butil at palaging tignan na pantay-pantay lang ang kapal at dami ng ikinakargang ito. Siguro po kasamang Glyza ay handa na tayong pupunta sa pangalawang alituntunin. Okay, pagkatapos nating ikarga, ang pangalawa naman ay sukatin natin ang panimulang lulang tubig o yung tinatawag na initial moisture content ng mga butil gamit ang ating moisture meter. At paalala, gawin natin ito sa 3 bahagi ng pinapatuyong butil. Kuha tayo ng 3 samples sa ibabaw, 3 sa gitna, at 3 sa ilalim. Dapat pala nakahanda na kaagad ang ating moisture meter dahil kailangan sa umpisa pa lang ay may record tayo sa initial na moisture content o lulang tubig ng ating pinapatuyong butil. At kagaya ng abiso ng ating eksperto, gawin ang pagkukuha ng record sa 3 bahagi ng pinapatuyong butil. 3 samples sa ibabaw, 3 samples sa gitna, at 3 ring samples sa ilalim. Gamit ang ballpen, isulat ito ng maigi para kumpleto po ang data o record. Ngayong nakakarga na tayo ay alamin na natin sa ating eksperto kung ano na naman ang susunod na alituntunin. Ang pangatlo naman, kasamang rod sa ating mga alituntunin ay ihanda natin ang pugon. Sa paghahanda ng pugon, kapag ang lulang tubig ng tutuyuing palay ay nasa 26% pataas, kailangang pahanginan muna ito sa pamamagitan ng pagpapaandar ng blower sa loob ng 1 oras o higit pa. Pagkatapos nito, ay ihahanda na natin ang pugon. Aha, kasamang Glyza, kailangang ingatan pala namin ang pagkuha ng initial moisture content dahil balikan pala ang nakuhang record na ito. Kasi kung mas mataas sa 26% ang lulang tubig ng aming patutuyuin, ay kailangang ibaba muna ito hanggang 26 lang o 26% o mas mababa. At ito'y magagawa sa pamamagitan ng pagpapahangin. Kaya patakbuhin po natin ang blower ng 1 oras o higit pa para makuha ang desired level o ang nasabing kinakailangang antas na lulang tubig. Kung napatuyo na ang butil sa desired percentage ng moisture content, ay ihahanda na ang pugon. Kasamang Glyza. Ang pang-apat po sa ating alituntunin, kasamang rod, kapag nagningas na ang ipa, paandarin ang makina sa mababang RPM po lamang. At pababain natin unti-unti ang ipa sa step grate gamit ang feeder controller. At paalala, panatilihin nating mayroong 5 baitang ng step grate na laging malinis at hindi natatakpan ng ipa sa buong operasyon ng pagpapatuyo. At sa pagsusundot po ng ipa sa ating step grate, ay dapat po dahan-dahan ang ating pagsundot at huwag po dapat yung matigas na bakal ang gamitin na pagsundot sa step grate dahil yung grate po natin ay gawa sa bakal at kapag ito po ay naiinitan at sinundot po natin ang sinundot ng walang carefulness, malambot po yung bakal, madedeform po siya. Kapag ang ibabaw ng grate ay natatakpan na ng umaapoy na ipa at ang apoy nito ay malakas na, ang makina ay dapat na may bilis ng 1,600 RPM o 25.4 mm o kaya naman po ay 1 pulgada ng ating water static pressure. Ang alternatibong paraan para masukat po natin ang pressure sa loob ng ating plenum ay ang tinatawag na floating method, na kung saan ang floating method ay magagawa natin sa pamamagitan ng paglalagay ng papel sa ibabaw ng ating tinutuyong butil at kapag ang papel ay lumutang ng 1 pulgada mula sa butil, ibig sabihin po ay sapat na yung hangin sa loob ng ating plenum. At isang paalala, dapat panatilihin natin ang rekomendadong static pressure o lakas ng hangin maging ito ay para sa binhi o bigas. Sukatin po natin ang temperatura gamit ang dial-type thermometer. Suriin din kung naabot na ng itinakdang temperatura para sa tinutuyong butil. Isang paalala, dapat nating tanggalin ang mga naiipong carbonized rice hull o yung mga nasunog na ipa sa loob ng pugon.
at patayin ang baga nito sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig. Ang nasunog na ipa ay maaari din nating gamiting pataba sa ating mga pananim bilang soil conditioner. Aha, kasamang Glyza, kailangang ingatan pala namin ang pagkuha ng initial moisture content dahil balikan pala ang nakuhang record na ito. Kasi kung mas mataas sa 26% ang lulang tubig na aming patutuyuin, ay kailangang ibaba muna ito hanggang 26 lang o 26% o mas mababa. At ito'y magagawa sa pamamagitan ng pagpapahangin. Kaya patakbuhin po natin ang blower ng 1 oras o higit pa para makuha ang desired level o ang nasabing kinakailangang antas na lulang tubig. Kung napatuyo na ang butil sa desired percentage ng moisture content, ay ihahanda na ang pugon. Sumadahin din natin mga kaibigan ang pang-apat na lituntunin. Pagkaningas ang ipa ay paandarin ang makina sa mababang RPM lang. Gamit ang feeder controller ay pababain ang ipa. Sa buong operasyon ay panatilihing laging may 5 baitang ang step grates na laging malinis at walang ipang tumatakip. Alalahanin ang abiso nating eksperto na huwag bakal ang gamitin na panundot sa step grates. Gamitin ang isang malambot lang na bagay. Mga kaibigan, sabi ng ating guro na kung ang step grates ay naiinitan ay lumalambot ito. Kaya huwag susundutin ng matigas na bagay kasi kung lumambot na ito ay pwedeng ma-deform at masira. Okay, maski umiinit ang ating leksyon ay wala sanang sundutan dyan. Kung may sundutan man ay dahan-dahan lang habang binibigyang puwang natin ang ilang mga paalaala. Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Wes, narito na ang solusyon. Ang 5-in-2 cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo, baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon, resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-in-2 cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na kaibigan! Ngayon na! Mahagili naming mga tagapakinig, pagkakataon na naman nating isa sa himpapawid ang pangalan at tirahan ng mga ilan pang mga rehistradong enrollees sa inaantabayanan nating Radyo Eskwela sa Gulayan. Alamin natin kay Miss Barbie Lagahet ang mga ito at kung taga saan sila. Kasamang Barbie, take it away. Narito na po ang katuloy ng listahan ng pangalan ng mga enrollees na kabilang sa School on the Air Radyo Eskwela sa Gulayan na maisa sa himpapawid na dito lamang sa ating programang Magsasakang Pinoy sa darating na 7 ng Mayo taong kasalukuyan. Maghanda na po tayo at pakinggan ang mga pangalang aking babanggitin. Sa bayan po ng Peña Blanca, Cagayan, sila po ay sina Victoria Annang, Merly Takad, Josefina Talang, Julita Tattaw, Lerma Tamagon, Zenaida Turaray, Daisy Takad, Julie Taboboca, Lira Nadal, Anita Arugay, Natividad Suyu, Juan Tamagon, Gilbert Silva, Aison Kilang, Jose Clarianes, Edwin Bangayan at Juanito Aloso. Okay, dumako naman po tayo sa bayan ng Difon Quirino. Sila po ay sina Mylen Apostol, Liza Eugenio, Violeta Cacho, Divina Felix, Roberto Hulana, Robert Balagbagan, Ricky Belmonte, Jose Cabanyero, Julius Ronquillo, Marlon Mauricio, Jerwin Viernes, Arsenio Torias, Renato Quitolio, Rolando Peñular Sr., Fernando Quetulio, Rolando Antimano at Roy Gamet. Sa bayan naman ng Cabarogis Quirino, sila po ay sina Teresa Melchor, Rolly Bresa, Mauricio Ojas Castro,
Jose Antonio at Reynaldo Quezada. At yan po ang ilan sa ating mga list of enrollees. Ang iba pong mga pangalan na hindi pa po nababanggit na kasali sa ating School on the Air Radyo Eskwela sa Gulayan ay i-anunsyo po sa iba pang mga araw. Maraming salamat po. Salamat kasamang Barbie sa inyong listahan. Sa mga susunod pang mga araw ay mapapakinggan din natin ang mga pangalan at tirahan ng ilan pang mga kamag-aral natin sa Himpapawid sa gaganaping Radyo Eskwela sa Gulayan. Antabayanan lang po at maraming salamat. Bumabalik po ang Magsasakang Pinoy Radio Program. Atin pong ipagpapatuloy ang topiko natin ngayong umaga. Ang ating resource person ngayong umaga ay si Miss Glyza Lynn Batara, Regional Field Coordinator ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng Cordillera Administrative Region o CAR. Nakaapat na alituntunin na po tayo sa ating pag-aaral kanina at papunta na po tayo sa panglima. Ito'y sumasaklaw sa mga rekomendadong temperatura na iaangkop sa klase ng butil na ating patutuyin sa dryer, pangpunlaman o pangkain ang mga ito. Kasamang Glyza, please. Okay, pagkatapos ng ibang apat po, kasamang Rod sa ating alituntunin ay isaayos ang temperatura ayon sa mga rekomendadong temperatura. Meron po tayong dalawang klase, ang palay at ang mais. Sa palay, meron din po tayong dalawang uri, na kung saan yung palay na pangpunla, dapat ang init ng hangin lamang ay hindi humigit sa 43 degrees Celsius o may katumbas na 100.9 degrees Fahrenheit. Ito ay rekomendado kahit ano pa ang initial moisture content ng inyong tinutuyong palay. Yung pangkain naman, ang init ng hangin ay maaring itakda mula 43 degrees Celsius hanggang 50 degrees Celsius o kaya naman ay 100.3 degree Fahrenheit hanggang 122 degree Fahrenheit hanggang maging 14% o mas mababa pa ang lulang tubig ng butil na tinutuyo. Para sa mais naman, ang init ng hangin dapat ay maaring takda lamang mula 43 degrees Celsius hanggang 63 degrees Celsius sa buong operasyon ng pagpapatuyo. Kung susumadahin na naman po ang panglimang alituntunin, ito ay ang pagsunod at pagsasaayos ng mga rekomendadong temperatura. Para sa palay na pangpunla, ang temperatura ay hindi hihigit sa 43 grado ng Celsius o 43 degrees centigrade, nakatumbas ng 109 degrees Fahrenheit para sa anumang initial na lulang tubig ng itinutuyong palay. Para sa pagkaing palay, itinakda naman ang init ng hangin mula 43 degrees hanggang 50 degrees Celsius hanggang maging 14% o mas mababa ang lulang tubig ng butil. Para sa papatuyong mais, itatakda rin ang init ng hangin mula 42 degrees Celsius hanggang 60 degrees Celsius para sa buong operasyon ng pagpapatuyo. Sagip Ani Radyo Eskwela, Sagip Ani Radyo Eskwela. Mga kasanggang magsasaka, isusunod na po ni kasamang Glyza ang pagbibigay ng ika-6 at ika-7 alituntunin. Kasamang Glyza. Ang pang-anim po sa ating alituntunin ay panatilihin ang tamang daloy ng hangin na 10,500 CFM sa 30 mm water static pressure. Okay, kasamang Glyza, isusulat ko rin yan. Siya ay ang alituntuning tumatampok sa tamang daloy ng hangin na 10,500 CFM, 10,500 CFM sa 30 mm water static pressure. At ang pangpito naman ay haluin ang mga butil kada ika-3 oras. Tandaan po natin na tuwing maghahalo, dapat patayin natin ang makina at itigil muna ang paglalagay ng ipa sa pugon sapagkat makakakuha po tayo ng sakit kung hahaluin natin ang palay nang hindi natin pinapatay yung makina. May abisong mapag-alala ang ating tagapagtalakay dito sa pampitong alituntunin. Ito ay para sa pag-aalaga at pagpapanatili ng ating kalusugan. Oo nga naman, kung ilalagay natin ang ipa sa pugon
at hahaluin natin ang palay sa patuyuan, ay dapat na hindi umaandar ang makina. Isa pa pong dapat nating tandaan ay ang gumamit tayo ng angkop na pala upang hindi masira ang sahig ng patuyuan. Kung maaari ay gumamit tayo ng kwadradong pala at yung dulo ng pala ay lagyan natin ng goma. Dahil yung bakal ay maaring makasira sa ating perforated screen o kaya naman doon sa net kung net na po yung gamit nyo. Para naman sa ikatatagal ng paggamit o service life ng ating patuyuan, inaabisuhan din tayo na ang gagamiting pala ay yung kwadrado na may gumang installado sa dulo. Ang pala kasi ay bakal at malamang masisira ang perforated screen at patuyuan o yung net na ginagamit kung ang tatama ay yung bakal na pala. Tandaan natin na sa paghahalo ng butil na pinapatuyo, dapat ang butil na nasa bahaging ilalim ng drying bin ay mapupunta sa ibabaw at ang bahaging nasa ibabaw naman ang siyang mapupunta sa ilalim. Gawin natin ang paghahalo hanggang umabot sa 14% ang lulang tubig ng mga butil. At paalala, gawin ang pagsusukat ng moisture content sa 3 bahagi ng pinapatuyong butil. 3 sa ibabaw, 3 sa gitna, at 3 sa ilalim. At paalala, gawin ang pagsusukat ng moisture content sa 3 bahagi ng pinapatuyong butil. 3 sa ibabaw, 3 sa gitna, at 3 sa ilalim. Sa dako pong ito, nais ipaalaala ng ating eksperto ang tama at hindi kinakaligtaang at tuwinang paghalo-halo ng mga butil sa patuyuan at ang nararapat na pamamaraan nito hanggang makamit ang ninanais na moisture content na 14 na bahagdang lulang tubig o 14% moisture content sa pamamagitan ng nararapat na paraan. Papunta na po tayo sa susunod at pangwalong alituntunin. At pangwalo sa ating mga alituntunin, kapag naabot na ng 14% moisture content, itigil na natin ang paglalagay ng ipa sa pugon. May paalaala rin ang ating eksperto sa masinop na paggamit ng ipa. Ibig sabihin, kung nakamit na ang nararapat na moisture content, ay itigil na ang paggamit ng ipa. Porque available lang at siguro hindi binibili ito, ay dapat matalino rin po tayo sa matipid na paggamit dito. May economics din, ika nga, at paglaanan at paghandaan din ang mga susunod pang paggamit at pagpapatuyo. At pang-siyam, kasamang rod, hayaan nating umaandar ang blower sa loob ng 30 minuto o higit pa upang lumamig ang mga tinutuyong butil bago natin isako ang mga ito. At paalala, ang pamamarang ito ay sinasagawa depende sa kasalukuyang lagay ng panahon. Gayun din, ito ay sinasagawa upang maiwasan ang pagkabasag ng pugon. May mahalagang paalala po uli mga kaibigan ng ating eksperto dito sa pangsiyam na alituntunin. Ang hindi nating pagmamadaling pagsako ng mga butil kung mainit pa ang mga ito at ang pagpapatuloy lang na paandarin ang blower at hayaan mo nang lumamig ang mga butil. Ito'y upang maiwasan din ang pagkabasag ng pugon. At ang pangsampo sa ating mga alituntunin, ibaba ang mga tinutuyong butil sa pamamagitan ng ating mga unloading ports. Sa 2 hanggang 4 na tao, maisasagawa ang pagbababa ng butil sa loob ng 1 oras. Pati pagbaba ng tinutuyong butil ay may kaparaanan din gamit ang mga nararapat na kasangkapan at ang buong panahong itinatagal nito. Yan po mga gilo naming magsasaka na tagapangasiwa sa angkop na pagpapatuyo ng ating mga inaning butil, maisman o palay. At dahil nakamit na ang kanilang tamang lulang tubig, ay panatag na ang ating loob na pwede na po silang iimbak sa tamang haba ng panahon. Pwede rin silang ibenta sa karapat-dapat na presyo. At iyan po ang ating mga alituntuning dapat isaalang-alang sa paggamit ng ating flatbed dryer. Atin pong tatandaan na sa simpleng pagsunod sa rekomendadong alituntuning ito ay tiyak na tatagal at mas maraming mabebenepisyuhan ang ating patuyuan.
Salamat po kasamang Glyza sa napakayamang impormasyon na naibahagi ninyo sa amin, lalong-lalo na sa aming mga giliw na magsasaka na direktang sumusubaybay sa pagmamaneho ng pagpapatuyo ng mga ani naming butil, maisman o palay gamit ang flatbed dryer. Salamat at naparito po kayo at salamat din dahil sa pagpaparito muli ninyo sa parehong pagkakataon at upang maibahagi muli ang mga karagdagan at bagong alituntunin sa pagpapatuyo at pagmamaneho namin ng aming flatbed dryer upang mapatuyo namin ng nararapat ang butil ng aming mga aning mais at palay at makakamit din namin ang mga inaasahang benepisyo at pakinabang sa tamang paraan sa gawaing ito gamit ang mechanical na pamamaraan. Yan lamang po para sa araw na ito at maraming salamat kasamang Rod. Nawa ay maraming bagong kaalaman na naman ang ating naibahagi sa ating mga magsasaka. Hanggang sa muli po at muli, isang magandang umaga sa ating lahat. Tulong sama-sama. Premyo mula sa Magsasakang Pinoy, papremyo mula sa Magsasakang Pinoy. Bumabalik po ang pa-premyo portion ng ating programang Magsasakang Pinoy at sa pagkakataon pong ito, magiliw naming mga tagapakinig, ang ating mga magsasaka lamang ang pwedeng lumahok sa ating pa-premyo ngayon. Okay, ihanda na po sana ang inyong mga lapis at papel para maisulat po ang mga tanong at may padala rin kaagad sa ating mga Magsasakang Pinoy text lines. Ang inyong mga sagot o entries ay kailangang matanggap ng ating text lines bago magtanghali o mag-alas 12 ngayong araw na ito. Sa inyong mga sagot, huwag po sanang kalimutang isama ang inyong kumpletong pangalan, tirahan at ang himpilan ninyong pinapakinggan. Ulitin po natin, sa inyong mga sagot, huwag po sanang kalimutang isama ang inyong kumpletong pangalan, tirahan at ang himpilan ninyong pinapakinggan. Sa pagkakataong ito, 3 sitwasyon o tanong ang ating sasagutin. Ang pangunang sitwasyon ay sasagutin lang ng tama o mali at heto na po. Tuwing maghahalo, patayin ang makina at itigil muna ang paglalagay ng ipa sa pugon. Ulitin po natin. Tuwing maghahalo, patayin ang makina at itigil muna ang paglalagay ng ipa sa pugon. Ang pangalawang tanong po ay ilan ang iminumungkahing drying air temperatures para sa palay maging pangpunlaman o pagkain. Ulitin po natin, ilan ang iminumungkahing drying air temperatures para sa palay maging pangpunlaman o pagkain. Ang pangatlong tanong po, saang parte ng itinutuyong butil sa flatbed dryer dapat kumuha ng sample upang gamitin sa pagsukat ng lulang tubig? Ulitin din po natin, saang parte ng itinutuyong butil sa flatbed dryer dapat kumuha ng sampol upang gamitin sa pagsukat ng lulang tubig. Iyan po ang ating mga sitwasyon at tanong ngayong umaga. Sa kasalukuyang edisyon, asahan po namin ang inyong tama at kumpletong kasagutan. Maraming salamat po. Premyo mula sa Magsasakang Pinoy, papremyo mula sa Magsasakang Pinoy. May sangawis para kadagiti mayat ang magipaset dito Magsasakang Pinoy, mabalinteng kagabsat, babayin laing ti panag-text iti dito yung programa. Para kadagiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met karigiti Globe when touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Karigito yung numero, tipang iturungan tayo kuma karigiti salsaludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayong edanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadress, karigiti text tayo.
Ikagumaanan ti programa tayo, amasumpatan at daras, dagiti teksyo, Diyos diagmina. Diyan na po magwawakas ang ating programa ngayong umaga. Ang iyong abang lingkod kasamang Rod ay magpapaalam na, naway pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon at magiging mapayapa at mabiyaya na naman ang umagang ito. Maraming salamat po. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ng isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy!